Trahedya sa Quezon City, 3 batang magkakapatid ang nasawi matapos masunog ang kanilang bahay. Sa Barangay Santo Domingo po yan. Saksi, si Mark Salazar. Alam gagawin ko! Palit kami ng buhay, palit. Walang paglagyan ang hinagpis ng isang ina sa sinapit ng kanyang 3 anak sa Quezon City. Pasado alas 11 kaninang umaga at maulan pa nang sumiklab ang sunog sa isang bahayan sa Barangay Santo Domingo. Kailangan nyo ito na, sabi nila bumbero. Stop nyo na po yung apoy. Upang wala na po madahamon na bahay. Hallelujah. Amen and amen. Masikip ang eskinita papasok sa lugar, kaya pahirapan ang pagresponde sa sunog na umabot sa 2nd alarma. Kinailangang butasan ng isang pader para matunto ng sentro ng apoy. Idiniklarang fire under control pasado alas 12 ng tanghali. Pero sa puntong ito, nawawala pa ang magkakapatid na edad 10, 7 at 5. Wala pa po nakakakita, ang dami na puro magkakamag-anak po yun, wala po. Lahat po sila nakalabas, 3 bata lang wala. Nagkaayos po ako ng CT scan ng nanay ko kasi may sakit po ito. Natid po ako nakasawa ko ng motor. Bali nandun po kami sa pabella. Yung anak po namin 3, natutulog pa po sa kwarto. Wala. Mga kamag-anak ang kasama noon ng mga bata sa kanilang compound. May naiwan po yung 3 pamangkin ko po, hinahanap ko po eh. Hindi pa po kami nakakapasok sa loob eh. Inikot na po namin lahat, wala po eh. Hindi naman po kasi namin alam na nandun pa sa baba. Ngayon, sobrang taranta po namin, nandun na po sa yung apoy sa kwarto namin. Bumaba na po kami lahat, lumigos na po kami. Umano na kayo lahat. Opo. Tapos tsaka lang po, nung hinahanap pa po namin yung 3, sabi daw po andun pa raw po pala sa loob. Mga bumbero lang ang pinapapasok kanina sa peligrosong lugar. Habang tumatagal ang paghihintay, numinipis ang pag-asa ng pamilya ng mga bata. Kasunod ng pagdating ng Soko, ang pagdating din ng kumpirmasyon ng kanilang kinakatakutan. Tatama ako! Tatama ako sa kanila! Tatama! Ayon sa investigador ng BFP na hindi autorisadong humarap sa media, hiwa-hiwalay na natagpuan ang labi ng mga bata sa 2nd palapag na gusali. Inaalam pa ang pinagmulan ng sunog at ang halaga ng pinsala nito. Sa number of families po, 33 families na po sila na on our record. We don't have yet yung exact number of yung house po talaga. Pero possible mga nasa 15, mga ganun po. Na wala po talaga silang na-save na any gamit. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Itinanggi ni dating House Speaker Martin Romualdez ang alegasyong tumanggap siya ng mali-maletang pera mula sa nagpakilalang security consultant ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sinabi po ito ni Romualdez sa kanyang unang pagharap sa Independent Commission for Infrastructure. Saksi, si Joseph Moro. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig ukol sa mga flood control project. Ipinatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure para bigyang linaw ang proseso ng budget. And while not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information. Sa affidavit ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ni-name drop umano si Romualdez ng ilang mamabatas na kumukubra ng kickback. Bagamat nilinaw ni Curly kalaunan na wala siyang direktang transaksyon kay Romualdez. Sa testimonya naman sa Senado ni Orly Gutesa, ang nagpakilalang security consultant na nagbitiw na ako Bicol Party List Representative Zaldico, sinabi nitong ilang beses umano silang nag-deliver ng mali-maletang pera na tinawag nilang basura sa bahay ni Romualdez. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, tinanong tungkol dito si Romualdez. It was asked, of course, and he denied it. The witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents. Pinabubusisi sa Manila Regional Trial Court ang affidavit ni Gutesa matapos itanggi ng abogado nagnotaryo nito na siya ang pumirma dito. Gayunman, sabi ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, dahil pinanumpaan ni Gutesa ang mga sinabi niya sa Senado, may bigat pa rin ito.
Ayon sa ICI, nagbigay si Romualdez ng mga pangalan ng mga may kinalaman sa pagbubuo ng budget na siya namang iimbitahan din ng ICI. Nagsumite rin ng affidavit sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez, pero dahil ngayong araw lamang niya ito isinumite ay pababalikin ng ICI si Romualdez para matanong siya tungkol dito. Hindi naman sumipot sa ICI kanina si Ko. Naano nang sinabi ng ICI na posibleng hilingin nila sa korte na makontempt si Ko kung di siya pupunta sa pagdinig. Posible itong mauwi sa arrest warrant. Do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Nakipagpulong naman ang ICI kay Budget Secretary Amena Pangandaman na nagpaliwanag din ng sistema ng budget. Ayon kay Pangandaman, walang kapangyarihang gumawa ng insertion sa budget ang DBM sa Bicameral Conference Committee ito ng Senado at Kamara nangyayari. Kung may problema yan, siguro malaking magandang tingnan din dyan siguro yung ating Commission na audit, di ba? Titingnan nila kung yung mga proyekto na ipatutupad ng tama. Sa Ombudsman naman, naghain ang DOJ ng reklamang malversation through falsification, perjury at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnay sa umunay ghost flood control projects sa Bulacan 1st Engineering District. Kabilang sa inireklamo ang dating district engineer nito na si Henry Alcantara at mga dating nilang assistant district engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Gayon din sina Engineer RJ Dumasig, Project Engineer Lawrence Morales, Chief Accountant Juanito Mendoza, Bids and Awards Committee Member Floraline Simbulan at DPWH Cashier Cristina May Pineda. Kasama rin sa asunto ang kontratistang si Sally Santos ng Sims Construction. Sinisika pa naming hinga ng panig ang mga inireklamo. Low-hanging fruit to. We call this the open and shut cases. Ayun ang tingin namin, open and shut cases kasi ghost Wala talaga nangyari, lumabas talaga ang pera, meron nakatanggap ng pera at wala namang lumabas sa project. Sabi ni Ombudsman Crispin Remulla na siya ring nanguna sa investigasyon nung nasa DOJ pa siya, may mga matataas na opisyal pang sasabit. Batay naman yan sa mga bank document na galing mismo sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. May mga data na pumapasok unti-unti na talaga magpapakita na nagkabatuhan ng pera from one account to the other. Bank to bank po yung ibang transaksyon, kaya huling-huli. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. 100,000 piso ang inalok na pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para mahuli ang nasa likod ng pagpatay sa isang dating kawani ng National Irrigation Administration. Nakatanggap umano ng death threat ang biktima matapos siyang mag-post tungkol sa umano'y ghost project ng ahensya. Saksi, si June Veneracion. Sa kuha ng dashcam ng ibang sasakyan, tinatahak ng isang itim na kotse ang highway sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City nitong Biyernes nang sundan ito ng isang motorsiklo. Pinagbabaril ng mga motorsiklo ang salarin ng driver ng kotse at mabilis na tumakas. Riding in tandem. Bumagal ang andar ng kotse hanggang bumangga sa isang truck. Sa isa pang video, natagpo ang patay ang driver na si Niro Kyle Antatico, dating legal researcher ng National Irrigation Administration o NIA. Ayon sa Northern Mindanao Police, kasama sa iniimbestigahan ang anggulong may kinalaman ng krimen sa dating trabaho ng biktima. As early as last year, according to our investigators, merong threat yung ating biktima. This is subject for validation and investigation, pero meron siyang pinost sa social media. Apparently, may mga nire-reveal siya. There are allegations of corruption sa pinanggalingan niyang ahensya. Ayon sa kaibigan ng Antatico, naikwento ng biktima sa kanya noon na nag-resign siya dahil naramdamang pinag-iinitan siya matapos i-post sa Facebook ang isa umanong ghost project ng NIA. Limitado lang umano sa mga Facebook friends ang kanyang mga post. Yung isa, yung parang ghost project ata ng NIA sa Region 10 na when he inspected it, wala talaga, no? And then he showed some documents na reported na na-finish na yung project but it's not yet done. Sabi pa ng kaibigan, ikinento sa kanya ni Antatico na nang i-post niya ang umano'y katiwalian, ay nakatanggap siya ng mga text ng pagbabanta na nagsimula sa unang bahagi ng nakarang taon.
at nasunda noong Oktubre at Nobyembre. Sinasabi lang niya sa amin na meron na naman siyang death threat, but he was just laughing. So kami din, we took it lightly. Akala namin na just to keep him silent, tinatakot lang. Pinavalidate ng liderato ng NIA ang mga isiniwalat ni Antatiko, kabilang ang 2 irrigation facility sa Maging Lanao del Sur na sinasabing mga proyekto ng nakaraang administrasyon. Okay naman daw ang isang proyekto pero nagkaproblema ang isa dahil tinamaan ng baha at bagyo noong 2023. Nagmukha lang umano itong inabandona base sa mga litrato na inilabas ni Antatiko dahil hindi agad napaayos. Resulta ng kawalan noon ng Quick Response Fund ng ahensya. Pero napaayos sa ito nang magkaroon na ng pondo, sabi ng NIA. Region 10 po kasi ito eh. So pinapuntahan namin ng taga-Region 9, taga-Region 12. And then itong central office po ang panghuling nagpunta doon sa pinapavalidate. Pero yung initial report sa atin nung nagpunta noong last week doon ay gumagana naman daw po yung okay naman yung system. 100,000 pesos na reward ang inaalok ng National Irrigation Administration sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon para mahuli ang mga nasa likod ng pagpatay sa dati nilang tauhan. Tuloy naman ang investigasyon ng pulisya para mapanagot ang nasa likod ng pagpatay kay Antatiko. May mga natukoy na silang persons of interest. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Hindi po bababa sa siyam ang nasawi matapos ang magkakasunod na lindol sa Mindanao. Batay po yan sa datos ng Office of Civil Defense. At sa Cebu naman, nasa 70 sinkhole ang natagpuan. Saksi si Emil Sumangit. 1 milyong piso ang ipinundar para maipatayo ang bahay ng pamilya Lo Chavez sa Purok Mag-Oma sa Barangay Kalapagan, Lupon, Davao Oriental. Pero sa isang iglap, dinurog ng magnitude 7.4 na lindol ang kanilang bahay na natapos mahigit 3 taon lamang ang nakakaraan. Habang lumilindol, papunta kami sa labas. Igo lang may labas kami ng bahay. Yung bumagsak agad yung bahay namin. Buti ho, hindi kayo napano. Hindi naman. Siguro sa awa ng Panginoon, so hindi kami nakalabas kami kagad. Kami dalawa ng asawa ko. Mga kapuso, dito po dati nakatirig ang pamamahay ng pamilya Lo Chavez. Isa ho sa napinsala ang kanilang residential property. Gumuho ang lupa na ito, dulot ng pagginig. Sumama kung bumagsak ang kanilang bahay. Ang kanilang pamilya sa simbahan ngayon naninirahan. Hiling nila sa lokal na pamahalaan sila'y maalalayan at matulungan. Habang nag-iikot kami sa Lupon, magkasunod na aftershock ang yumanig sa amin. Ay, pagpinggit. Sa ibang bahagi ng barangay Kalapagan, bakas sa naglalakihang bitak sa lupa ang tindi ng pinsala. Ito ho ang lugar na kung tawagay Barangay Kalapagan. Sakop po ito ng munisipalidad ng Lupon, Davao Oriental. Isa sa mga tinamaan at napinsala ng lindol. Ang bahay na ito, hindi na po natitirhan. Ang mga nakatira, lumikas na po sa lugar na mas ligtas sa kanilang tingin. Tingnan nyo ho yung flooring. Tingnan nyo yung lupa na aking tinutuntukan. Kung gaano kahaba ang bitak na nilikha ng pagyanig. Mga kapuso, ganyan po kalalim at kalapad ang bitak sa lupang likha ng pagyanig noong 1 linggo. Dito po yan sa isang residential property. Sakop po yan ng Barangay Kalapagan, Munisipalidad ng Lupon, Davao Oriental. Ang mas nakababahala rito ayon sa mga residente, pumasok po sa kanilang mga residential property ang bitak sa lupa na siyang nagtulak sa kanila para lisanin ang kanilang mga tirahan. Isa sa mga apektado ang bahay ng pamilya Tabon. Ito, may pinto. Tanggal. May tanggal na naman. Pasok ko tayo. Pwede ho ba? Ito, ano dati ito? Sala. Ito ang sala. Opo. Tapos, ito. May buak. Okay. May but yan. Ito, may biyak dito. Opo. Ito. Okay. Tapos dito. Dito. Aha. Sa kwarto. Aha. Yan po. May biyak din doon. Sa datos ng Office of Civil Defense, hindi bababa sa siyam ang patay sa magkasunod na lindol noong Biyernes. Sa Manay, ipinagluluksa ng kanyang pamilya ang 47 anyos na si Juby Lopez na inatake sa puso kasunod ng aftershocks. Nung pag lumindol na,
Nandun siya sa loob, na-atake, nagpanik, takot yan sa lindol. Kailangan lang namin yung kahit konti lang, bigas o kahit ano, yung mga gamit dito. Nakapanlulumo rin ang epekto ng lindol sa pangunahing ospital sa Manay. Abandonado ang Manay District Hospital ngayon matapos itong wasakin ng lindol. Ito po ang itsura ng pagamutan. Nagkagula-gulanit ang kisame. Durog ang mga pader at ang mga aparato ng ospital. Hindi na mapakikinabangan pa. Sa ngayon, tuloy ang clearing operation pati po ang pag-recover sa mga pwede pang pakinabangan at dito po sila tinatambak sa open ground. Ang mga pasyente naman inilipat sa pinakamalapit na mga health center. Sa bayan ng Tarragona, tumutuloy ang ilang pamilya sa mga tent na inilatag sa municipal grounds. Ayon sa lokal na pamahalaan, 10,000 pamilya ang naapektuhan ng lindol doon. 2,000 ang nasa evacuation area. Naghahanda naman ng relocation site para sa mga apektado. State of calamity na sa Tarragona. Gayun din sa bayan ng Caraga, hindi akalain ni Nanay Lubinya na guguho ang kanilang bahay. Swerte mi kay wala mi diri kay naami sa Picas Barrio kay fiesta didto. Kay kung naami patay gyud mi mag-asawa. Problema ng ilang residente ang pang-araw-araw na pagkain lalo't naantala ang kanilang hanap buhay. Hindi rin magamit ang municipal hall dahil sa pinsala ng lindol. Sa General Santos City, nakitaan ng malaking bitak sa pundasyon ang gusali ng isang elementary school. Pinasa namin sa division office. Need namin po ng technical inspection for the building kung pwede pa siyang i-occupy or safety pa ba siya for occupancy ng mga bata. Sa Northern Cebu naman, naniyanig ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30. 70 sinkhole na ang natagpuan. 16 sa mga ito nasa Bogo City. 4 na po ang nasa San Remigio. Sa kuha ng isang netizen, nakitang bumigay na ang parte sa gilid ng isang bahay papunta sa malaking sinkhole. Number 1 recommendation namin pag may nag-occur na sinkhole is to cordon off the area. Refrain from going near kasi posibleng mag-collapse po yung rim ng sinkhole eh. Hinihintay ng Cebu Provincial Government ang pinalaulat ng MGB na posibleng gawing batayan sa ipatutupad na rezoning at land use reclassification. Mula rito sa Manay, Davao Oriental, para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.